Ang kuwento ng aking anak na Nachoma ay isang bagay na hinding-hindi ko mabubura sa aking isipan. Sa lubang intensive care unit. Walang awang ininggi na aking asawa. Ang aming anulmong para lang makapagbakasyon kasama ang kanyang kabit. 3 araw ang lumipas. Isiniwalat ng ospital ang isang katotohanang nagpadurok sa buong pamilya. Nakaratay ang aking anak doon. Balot ng naputing tubo. Habang umaalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog ng makina na bumubuhay sa kanya. Habang nangyayari iyon, nakatayo ang asawa ko sa pasilyo, na isang sikat na ospital sa BGC. Hawak niya ang kamay ang kanyang kabit. Handang ihagis sa mukha ko ang mga papeles ng aming annulment. Sinabi niyang matagal na nilang nakabuk ang bakasyon nila sa Maldives. At hindi niya hahayaang sirain ng isang batang natutulok lang ang kaligayahan ng kanyang magandang kasama. Ngunit hindi inakala ni Alejandro na makalipas lamang ang 3 araw. Habang nagpapakasarap siya sa paraiso sa kabilang dulo ng mundo. Isang tawag mula sa ospital ang tutupok sa lahat ng kanyang kayabangan. Ang katotohanan tungkol sa sarili niyang dugo at laman. Na itinakwil niya. Ang yayanik sa kanilang, lahat sa pinakanakakatakot na paraan. Ang amoy ng gamot sa intensive care unit tuwing madaling araw ang habambuhay na magiging pinakamalaking banggungot ko. Ang matapang na amoy na kumakapit sa bawat hiblang ng buhok. Ang suwat na bata na nagpaparamdam sa iyo na ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay kasing rupok ng sapot ng gagamba. Nakasandal ako sa malamig na pader. Nakaupo sa sahig. At namamaga ang nga mata dahil sa 12 oras na walang tigil na pag-iyak sa likod ng salaming pinto na iyon. Ang 6 na taong gulang kong anak na si Leo ay nakahiga at walang malay. Ang kanyang namumutlang maliit na muha ay halos matabunan ng nga modernong makina. Biglang umalingaw-ngaw ang mga mabibigat na yabag sa tahimik na pasilyo. Iniangat ko ang aking ulo. Umaasang si Alejandro iyon. Umaasang baka sakaling binagabak siya ang kanyang konsensya at bumalik para makita ang aming anak. Pero nakamali ako. Dumating si Alejandro, na nakasuot ng plansadong damit. Bitbit ang kanyang pamilyar, na mayabang na nanggiti. At sa tabi niya, ay, si Valerie. Nakaselyo ang katawan ang babae sa isang hapit na pulang bestida. May bitbit na mamahaling bag. At may matatalim na matang nakatingin sa akin na parang isang basurang nakaharang sa daan nila. Pirmahan mo na ito. Alma. Wala akong masyadong oras. Inihagis ni Alejandro ang isang patong ng mapapeles sa aking kandungan. Ito ay mga papel para sa annulment na pabor. Napabor sa kanya. Kasama ang isang special power of attorney na magbibigay sa kanyang karapatang ibenta ang malaking bahay namin sa Ayala Alabang kahit wala ako. Tinitigan ko si Alejandro. Ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig sa loob ng 8 taon. Ngayon, isa na siyang nakakatakot na estranghero. Alejandro. Hindi pa gumigising si Leo. Sabing doktor. Nasa pinakakritikal na yugto siya. Ikaw ang ama niya. Paano mo nagagawa ito sa ganitong pagkakataon sinabi ko na sa iyo? Matagaw na tapos ang gasaaching. Gumising man ang batang iyan o hindi. Hindi magbabago ang desisyon kong pakasalan si Valerie. Tingnan mo ngang sarili mo. Losyang. Walang ayos. Nakaupo diyon. Puro kahihiyan lang ang dinadala mo sa pamilya ko. Alma. Parang awa mo na. Huwag mong gamitin ang bata para piliting magstay, si Alejandro. Sumingit si Valerie gamit ang kanyang malambing ngunit nakakalasong boses. Kawawang bata. Pero kailangan naming ay pagpatuloy ang buhay namin. Bayad na ang package namin papuntang Maldives. Ngayong gabi ang lipat namin. Pirmahan mo na iyan para mabawasan ka ng isipin. Nagbayad na si Alejandro nga pinakamagagaling na pribadong espesyalista para tingnan siya ngayong araw. Sobrang laking tulong na nun. Hindi ba napatayo ako? Nanginginig ang mga kamay sa galit. Ang hiya at put ay tila naging isang mapait na biki sa aking lalamunan, nag-agaw buhay pa ang aking anak. Tapos pinag-uusapan nila ang pagiging makatao dahil nagbayad sila ang isang araw sa ospital bago sila magpakasarap. Umalis ka rito. Problema ito ne kamilya ko. Sigaw ko sa kanya bago binalingan ang aking asawa. Alejandro. Talagang tatalikuran mo ang anak mo sa ganitong oras may
Natitira pa ba kahit kaunting pagiging tao sa iyo? Mula nung hinayaan mong mahulog ang anak ko mula sa ikalawang palapak. Sa paningin ko at ng pamilya ko, wala ka ng karapatang maging bahagi ng pamilyang ito. Pirmahan mo iyan at hahayaan kitang tumira sa lumang bahay sa probinsya bilang huling awa ko sa iyo. Kung magmamotias ko, ipapakat ko ang lahat ng credit cards mo. Hindi ko babayaran ang private rehab clinic na kakailanganin ng bata kung sakaling gumising siya. Kaya huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Tama iyon. Alma. Dagdag ni Valeria. Kapag nagalit si Alejandro, walang makakapigil sa kanya. Bukod pa roon, kung pipirma ka ng maaga, baka sakaling maging maganda ang mood niya at bigyan ka pa ng kaunting pera para mabuhay. Kung antay mo pang umabot tayo sa korte sa Makati, sinisiguro ko sa iyo, wala kang makukuha kahit isang kusing. Tinitigan ko ang mga mata ni Valerie at nakita ko ang tagumpay at kasakiman na malinaw na nakasalamin doon. Naintindihan kong sapat na ang nga nakakalasong salitang ibinulong niya kay Alejandro para magbago ito ng tuluyan. Likas na mayabang at mahilig sa porma si Alejandro. Kailangan lang magtanim ni Valerie ang kaunting pagdududa para maging handa siyang tapakan ang lahat. Pipirma ako. Pero tandaan mo ito. Ngayong araw, tinalikuran mo ang anak mo. At sa hinaharap, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa, hinding-hindi ko siya hahayaang kilalanin ang isang amang tulad mo. Intindihin mo muna ang sarili mo. Halika na, Valeria. Oras na para pumunta sa naay. Tumalikod sila. Ang tunog matataas na takong ni Valerie na tumatama sa sahig ay kasing talim ng mahasaksak sa aking puso. Kumuha akong ballpen at pinirmahan ang aking pangalan sa papel habang nilalabo ang aking maluha ang tinta. Nang sandaling iyon, pakiramdam ko ay ganap na akong nawalan ng laman. 8 taon aking kabataan. Ng pawis at luha, para tulungan siyang itayo ang kanyang negosyo. Para lang makatanggap ng ganitong kawalang hiyaan. Lumingon ako sa pinto ng ICU at idinikit ang aking kamay sa malamig na salamin. Leo, kailangan mong gumising. Ikaw na lang ang natitira kay mama. Huwag mo akong iwan mag-isa sa piling ng mataong ito na walang puso. Ang mamakina sa loop ay patuloy na tumutunog ng walang pagbabago. Walang sagot, ang buong pasilyo ng ospital ay muling binalot ng nakakabinging katahimikan. Naupo ako at niyakap ang aking nanginginih na mabalikat. Makalipas ang halos 2 oras, dumating ang aking biyenan. Si Doña Teresita. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 tita ni Alejandro. Pakakita pa lang sa akin. Hindi man lang niya tinanong kahit minsan ang kalagayan ni Leo. Sa halip, agad niyang tinitigan ang papel na hawak ko. Alma, napirmahan mo na ba? Tumawag kani-kanina lang si Alejandro. Sabi niya pumayak ka na raw. Opo. Pinilit niya akong pumirma mismo sa labas NG.NGICU ni Leo. Pinilit anong kalokohan iyan. Kailangan niyang isipin ang kinabukasan niya. Kung magpapatali siya sa iyo, at papasanin ang bigat ng isang batang nakaratay sa kama. Kahit gaano pa karaming pera, ay hindi sasapat. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Huwag kang magtanim ng galit sa kanya. Kailangan ang lalaki ang isang babaeng magdadala ang suwerte. Mula nang magpakasal ka at pumasok sa pamilyang ito, puro kamalasan na lang ang dumating. Paano niyo nasasabi iyan? Doña Teresa, apo niyo si Leo. Apo ko. Oh. Pero ang isang apo dapat malusok. Tumatakbo. At tumatalon. Ang isang batang nakaratay at nahihintay na lang kamatayan ay isa lamang pabigat. O siya, ayusin mo na ang magamit mo. Balak ni Alejandro na ipangalan ang bahay sa Ayala Alabang kay Valerie. Ang bahay na iyon ang magiging regalo niya sa kanilang kasal. Naginit ang matay nga ko. Ang bahay na iyon ay binili gamit ang kalahati ng perang ibinigay ng magulang ko. Kasama ang inipon ko sa loop ng maraming taon sa pagtatrabaho bilang accountant. At ngayon, mula sa bibig ng aking biyenan, mahiwaga itong magiging pag-ari ng kabit. Ang kalupitang ito ay sumagad na sa hangganan ng aking pasensya. Tinitigan ko si Doña Teresita.
At sa unang pagkakataon sa aking buhay, walang halong pagpapasa ilalim ang aking tingin, kundi isang nanlalamig na determinasyon. Sabihin niyo kay Alejandro na hinding-hindi ako alis sa bahay na iyon hanggat walang pinal na desisyon mula sa huwes. At lalong hindi alis si Leo. Kahit anong mangyari. Bahagi pa rin siya nga, pamilyang ito. Huwag ninyong isiping makakapahugas kayo ngang kamay ng ganun kabilis. Akmang sisigawan at mumurahin na sana ako ni Doña Teresita. Ngunit saktong lumabas ang head doctor ng palapag. Seryoso ang kanyang mukha at tiningnan niya ako ng may halong awa. Mrs. Alma, pumasok po kayo sa opisina ko. Kakakuha lang namin ng resulta ngang karakdagang pagsusuri sa dugo. At may bago kaming natuklasan tungkol sa kalagayan ngang batang si Leo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong sinundan ang doktor. Hindi pinapansin ang mga pasaring at bulungan ng aking biyenan sa aking likuran. Sa maliit na opisina na amoy papel, inilapah ngang doktor ang isang makapal na folder sa ibabaw ngang mesa. Matagal siyang tumitik sa akin bago dahan-dahang nagsalita. May isang katotohanan na kailangan kong ipaalam sa iyo ng sarilinan bago ko ito sabihin sa pamilya. Babaguhin ito ng buong-buo kung paano tinitingnan ng lahat ang aksidente ni Leo. Pinihilang ko ang aking hininga. Nakakuyom ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Anong katotohanan, bakit tila tensyonado ang doktor at bakit ang katotohanan ito ay may kinalaman sa pagiging nasa Maldives ni Alejandro? Hindi ko inakala na ang maririnig ko ay ang simula ng isang malaking paghihiganti na pipilit sa mga taksil na makbayat gamit ang kanilang dangal at maging ang kanilang kalayaan. Inayos ni Dr. Mendoza ang kanyang salamin at hininaan ang kanyang boses. Nalalong nagpabigat sa atmosfera sa loob ng kwarto. Inilipat niya ang pahina sa dulong ng folder, kung saan may mga graph at isang table ng chemical analysis ng dugo. Mrs. Alma, nakakita kami ng mataas na dosis ng pampatulok sa dugo ni Leo. Ang gamot na ito ay hindi bahagi ng eming ginagamot sa ospital. At hindi rin ito basta-basta mapupunta sa katawan ng isang 6 na taong gulang na bata mula sa normal na pagkain. Maliban na lang kung ito ay si Nadia. Natihilan ako. Umiikot ang paningin ko. Pampatulok, anong ibig sabihin en doktor? Ibig sabihin, hindi nadulas si Leo dahil sa pagiging malikot. Bago ang aksidente, ang bata ay nasa ilalim epekto ng isang gamot na pansamantalang nakparalisa sa kanyang nervous system at nakpawala sa kanyang balanse. Ito ang dahilan kung bakit nang mahulog siya mula sa ganoong kataasan, wala siyang naging natural na reaksyon para protektahan ang kanyang sarili. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Naalala ko ang hapong iyon. Sinabi ni Alejandro na abala siya sa isang meeting at inutusan si Valerie na sunduin si Leo ng maaga sa eskwelahan para kumain ng merienda. Nang makawi ako mula sa trabaho, nakita ko na lang si Leo na nakahiga at walang malay sa garahe. Umiiyak si Valerie sa takot. Sinasabing naging malikot ang bata at umakyat sa pasamanongang balkoni. Sila ba ang gumawa nito? Kumahina po kayo. May natuklasan din kaming napakahalagang bagay. Tingnan ninyo ang resulta ng DNA at blood group test na ito. Tiningnan ko ang papel na inyabot ng doktor. Napakalinaw ang nga teknikal na simbolo. At nang maintindihan ko ang ibig sabihin nito, pakiramdam ko ay bumuka ang lupa sa ilalim ng aking nga paa. Ang katotohanan ito ay masyadong nakakapanghilakbot. Hindi lang ito isang pagtatangkang pumatay, kundi isang pagtataksil na may napakaraming patong na hindi ko kailanman inakala. Nagpatuloy ang doktor. At ang kanyang boses ngayon ay may halong pinipigilang galit. Hindi na ito maaring itaho. Sa loob ng 3 araw, kapag nakuha na natin ang opisyal na resulta mula sa Forensic Institute, tatawag tayo sa pulisya. Pero kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili. Alma. Dahil ang taong kailangan ninyong makita ngayon ay hindi kami, kundi isang taong may hawak ng huling susi sa kasong ito. Tumayo akong nanginginig. Sa isip ko, umaalingaw-ngaw lang ang mga salitang doktor. 3 araw. Eksaktong 3 araw. Babalik si Alejandro mula sa Maldives. At iyon ang sandaling ipapadala ko siya sa lugar kung saan siya nararapat.
Pero bago iyon, kailangan kong makipakita sa taong tinutukoy eng doktor. Sino ang taong iyon, bakit siya lumitaw ng eksakto sa oras na ito paglabas ko eng klinika eng doktor? Nakita kong makulimlim ang langit. Pero sa loob ko, nagsimulang magliyap ang apoy na put at paghihiganti. Lumabas ako ng opisina ni Dr. Mendoza na parang tingga ang bigat ng ngabinti. Pero nakakatakot ang talas ng aking isipan. Ang mga numero mula sa laboratory report. Ang mga indikasyon eng mataas na dosis eng pampatulog ay walang tigil na umiikot sa aking ulo, sa kahabaan ng pasilyo. Ang maputlang ilaw ay sumasalamin sa sahig. Nalumilikhang aking nag-isang anino. Huminto ako sa harap ng isang malaking bintana at pinakmasdan ang trapiko sa abalang makaliengang siyudad. 8 taon na ang nakalipas. Pinagmasdan ko rin ang siyudad na ito. Pero noon, ang mga mata ko ay puno ng pag-asa. Makahawak kamay kami ni Alejandro. Bulak na naniniwala sa isang masayang kinabukasan para sa aming dalawa, at gayon paman. Ang kinabukasang iyon ay naging isang maitim na burak. Inilibing ang aking kabataan at muntik nang kumuha sa buhay ng aking maliit na anak. Noon, si Alejandro ay isang simpleng inyero lang na kumikita e nakakarampot na sahod. Nakikipagsapalaran para mabuhay. Nangupahan kami sa isang maliit na apartment sa Caloocan. Tuwing umulan ng malakas, umapaw ang makakanal. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa isang pabrika 8 oras sa isang araw. At sa gabi, gumagawa ako ng bookkeeping para sa malilit na negosyo para kumita ng extra. Ang hapunan namin madalas ay tuyo, itlog, at bahaw na kanin. Sa malalamig na gabi, pumapasok ang hangin sa mga siwang ng bintana. Yayakapin ako ni Alejandro. Nagbabahagi kami sa isang manipis at lumang kumot. Alma, ipinapangako ko. Balang araw kikita ako nga malaki. Ibibili kita ng malaking bahay na may 3 palapak at pamumuhayin kitang parang reyna. Magsis ka lang muna kesa maku. Hinding-hindi ko tatraydurin ang kabutihan ng puso mo. Ang mapangako eng isang lalaking hirap sa buhay ay pakinggan napakatapat. Napakasarap sa pandinig. Naniwala ako sa kanya ng buong-buo. Ibinenta ko lahat ng alahas na ibinigay ngang mamagulang ko para sa kasal namin. Ibinigay ko ang lahat kay Alejandro para makapagsimula siya ng maliit na construction company. Nang maubusan ng puhunan ang kumpanya niya, ako ang nagsangla ng lupa ng magulang ko sa probinsya para makautang sa bangko at mapasweldo ang mga tauhan niya. Sa mga buwan na nagpupunta siya sa malalayong probinsya para magtrabaho sa mga site, naiwan ako sa bahay. Buntis kay Leo. Nakukumahog sa pag-budget. Hindi ako makabili ng kahit isang bagong damit. Dinidikit ko ang masuwelas ang lumang sapatos ko para magamit pa. Umaasang maipon ko ang bawat sentimo para pondohan ang nagsisimulang karera ng aking asawa. At tila ginantimpalaan ng langit ang aming pagsisikap. 4 na taon pagkatapos naming makasal. Nakakuha ngang malalaking kontrata ang kumpanya ni Alejandro. Bumuhos ang pera. Bumili kami ng malaking bahay sa Ayala, Alabang. Mga mamahaling sasakyan. At ipinanganak si Leo, na napapaligiran ng kaginhawaan. Pero napakamahal ng kapalit ng kayamanan. Kapag ang isang tao ay nakaahon mula sa putikan, madalas niyang nakakalimutan kung sino ang nag-abot ng kamay para iahon siya ron. Nagsimulang magbago si Alejandro. Noong una, umuwi lang siya ng lata. Ang dahilan ay in-entertain daw ang mga kliyente. Amoy mamahaling alak at nagte-text na hindi na siya abot sa hapunan. Unti-unti. Nagsimula na siyang hindi umuwi ng bahay ng walang pakialam. Ang pagbabago ni Alejandro ay nakdala rin ng isa pang bagyo na tinatawag na biyenan. Kababang bili pa lang namin ng bagong bahay. Lumuwas na si Doña Teresita mula sa probinsya papuntang Maynila gamit ang palusot na alagaan daw ang kanyang apo. Pero ang pagdating niya ay hindi nakdala eng tawanan, kundi mga nakakasakal na batas at lantarang pagmamaliit. Tinitingnan niya ako isang babaeng kumupas ang ganda dahil sa mataon ng pagtitipit at pagbabanat ng buto mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kung lalawas ka kasama si Alejandro, iisipin nga mga tao na nakatatanda mo siyang kapatid.
Ang asawa mo ay direktor. Tapos ang asawang babae manamit parang yaya. Kung hindi ka marunong mag-ayos. Kapag humanap siya ang babaeng ka-level niya. Huwag kang iyak-iyak dito sa bahay. Ang mga lalaking may pera. Kailangan ngang bulaklak na titingnan. Hindi isang kulubot na katulong. Mama. Nagsusuot po ako. Enge simpleng damit dahil gusto kong makatipid para sa pamilya. Ang perang kinikita ni Alejandro ay para naming dalawa. Hindi ko gustong lustayin iyon sa mga walang kwentang bagay. Saka, mahal niya ako dahil sa pagkatao ko. Hindi dahil sa itsura ko. Huwag mo akong daanin sa drama ng hirap at ginhawa. Ang perang iyan ay kinitang anak ko mula sa pawis niya. Ikaw. Nakaupo ka lang dito sa bahay at nagpapasarap. Siya ang nasusunod dito. Hindi mo man lang siya mabigyan ng pangalawang anak para sumaya ang bahay na ito. Tapos may gana ka pang sumagot-sagot sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi mo kayang itali ang asawa mo. Napakaraming bata. Magaganda. At matatalinong babae diyan na handang pumalit sa pwesto mo. Ang mga masasakit na salitang aking biyanan ay parang martilyong araw-araw na dumudurok sa aking pagkatao. At pagkatapos, nakatoto ang kanyang hula. Dumating si Valerie. Hindi siya isang ordinaryong business partner gaya ng pagpapakilala ni Alejandro. Bata siya. Maganda. Tuzo. At alam na alam kung paano palakihin ang ulong isang lalaking bagong yaman. Nagsimulang punahin ni Alejandro ang mga hapunang niluluto ko. Ang paraan ngang pagpapalaki ko kay Leo. At sa huli, lantarang pinupuna ang buong pagkatao ko. Ang bahay na iyon sa Ayala Alabang ay napakaganda sa labas. Pero sa loob, unti-unting nabubulok ang mga haligi nito araw-araw. Oras-oras, sinubukan kong kumapit. Sinubukan kong baguhin ang itsura ko. Sinubukan kong tiisin ang biyanan ko para lang buo ang pamilya para kay Leo. Sobra ang pagmamahal ng bata sa kanyang ama. Tuwing umuwi si Alejandro. Kahit lasing pa siya. Yayakapin ni Leo ang kanyang mabinti at makukuwento tungkol sa eskwelahan. Inakala ko na ang pagmamahal sa anak ang magiging huling sinulit na pipigil sa natitirang konsensya ni Alejandro. Pero nakakamali ako. Meling-meli ako. Kapag ang isang tao ay nabulag ng pera at libog. Hindi lang siya handang iwanan ang kanyang asawa. Kundi handa rin siyang gumawa ang kalupitan laban sa sarili niyang dugo at laman para lang malinis ang daan patungo sa isang bagong buhay na walang sagabal. Ang pakabulok na iyon ay umabot sa sukdulan sa araw na iyon. Ang araw kung saan ang aking anak ay itinulak sa bingit ng kamatayan. Ang masyalita ni Dr. Mendoza ay parang isang sushi na nagbukas sa tabing na nagtatago sa oksidente ni Leo. Sumandal ako sa bintana ng ospital at ipinikit ang aking nga mata. Pumalik ang mga alaala na madilim na Martes na iyon. Malinaw at nakakakilabot hanggang sa kalitlitang detalye. Nagsimula ang araw na iyon sa isang mapayapang umaga. Suot ni Leo ang paborito niyang dilaw na damit na may drawing ng superhero at ang kanyang maliit na backpack. Tumingkayat siya para halikan ako sa pisngi bago sumakay sa kotse para ihatid siya ni Alejandro sa eskwelahan. Ngayon ang buhos ang semento sa ikatlong palapag ang site. Kailangan kong bantayan buong araw. Ikaw na ang gumawa ng paraan para sunduin ang bata mamayang hapon. Hindi ako habot. May internal audit din ang kumpanya namin ngayon. Pero magpapaalam ako sa boss ko na lumabas ng maaga. Mag-aalas 4:30 para sunduin si Leo. Mag-ingat ka sa trabaho at huwag mong kalimutang kumain ng maayos. Bumuntong hininga lang si Alejandro at pinaharurot ang sasakyan. Wala akong kaide-ideya na iyon na pala ang unang hakbang sa isang serye ang mga walang awang plano. Bandang alas 3 ng hapon. Habang abala ako sa tambak na resibo sa opisina, tumunog ang telepono ko. Si Valerie. Nang mapanahong iyon. Sa contacts ko, nakapangalan pa rin siyang ahenteng lupa. Hello. Alma. Si Valeria ito. Tumawagi ka ni kanina lang si Alejandro. Sabi niya sobrang busy daw, siya sa site. At nabanggit niya na may audit ka rin daw. Dahil dadaan naman ako malapit sa eskwelahan ni Leo para makipagkita sa kliyente.
Ako na ang susundo at maghahatid sa kanya sa bahay. Ibibili ko siyang zesto at mamon. Magtrabaho ka na diyan. Huwag kang mag-alala. Nang sandaling iyon, sobrang lunod na ako sa trabaho at nakatayo ang boss ko sa tabi ko humihinging urgent data. Dahil sa malambing at matulunging boses ni Valerie, wala akong naramdamang pagdududa. Pumayag ako at ibinigay ko ang pick-up code sa eskwelahan. Iyon ang pinakamali at pinakamasakit na desisyon sa buong buhay ko. Isang desisyon na pagsisisihan ko hanggang sa araw ngang aking kamatayan. Bandang alas 5:15. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, hindi na malambing na boses, kundi ang natatarantang sigaw ni Valerie. Alma, pumunta ka sa ospital ngayon din. Si Leo. Nahulog si Leo mula sa balcony nga, ikalawang palapag papunta sa garahe. Tumawag akong ambulansya at dinala ko siya rito. Ang dami niyang dugo. Diyos ko. Huminto ang paktibok ang puso ko. Bumaksak ang telepono sa sahig. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng opisina o kung paano ko isinigaw ang pangalan ng anak ko sa loop ng taxi nang makarating ako sa emergency room. Magulo at puro dugo ang paligid. Ang dilaw na damit ng superhero ay punit-punit at kulay pula na, nakaratay ang anak ko roon. Maliit at walang laban. Balot ng benda ang ulo sa isang sulok ng pasilyo. Nakatakip si Valerie sa kanyang muha. Umiyak. Mukha siyang isang babaeng sobrang takot at nagsisisi. Sorry talaga. Alma. Sinundo ko siya at iniwan ko sa sala nanonood ng TV. Tapos bumaba ako sa kusina para ay pagbalat siyang prutas. Hindi ko alam kung bakit siya umakyat sa ikalawang palapag at sumampa sa pasamano. Narinig ko na lang ang isang malakas na kalabog. At paglabas ko, nasa garahe na siya. Sorry. Hindi ko talaga sinadya. Dumating si Alejandro pagkatapos noon. Hindi siya nakasuot ng pangsight. Niwala siyang dungis ng alikabok tulad ng isang taong galing sa construction. Nakapilan sa Enk Polonia. Nakagal ang buhok. At amoy mamahaling pabango. Nang sandaling iyon. Dahil sa sobrang pag-alala ko sa anak ko. Hindi ko na napansin ang matitaluyeng ito. Tumakbo si Alejandro. Hinawakan ako at sinigawan. Anong klase kang ina susunduin mo na lang ang anak mo? Dahil sa katamaran mo. Hinayaan mo pang ibang tao ang gumawa. Kung umuwi ka ng maaga. Hindi sana mangyayari ito. Tingnan mo siya. Kapag may nangyaring masama sa anak ko. Hinding-hindi, kita mapapatawad. Bumagsak ako sa sahig. Umahagulgol. Inaako ang lahat ng kasalanan. Kumbinsido ako na dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Naaksidenta ang anak ko, pero makalipas ang ilang araw. Nang medyo magstabiliza ang kalagayan ni Leo para mailipat sa ICU. Umuwi ako para kumuha ng mga damit niya. Pumasok ako sa walang laman at malamig na bahay. At dumiretso ako sa balcony ng ikalawang palapag. Kung saan daw siya nahulog. Nakatayo sa harap ng salaming pasamano. Isang alon ng pakdududa ang nagsimulang tumubo sa isip ko. Napakataas na pasamanong balkono namin. Lakpas 1 metro iyon at makinis ang hawakan. 6 na taong gulang lang si Leo at maliit para sa edad niya. Paano makakakapit ang isang bata sa madulas na salamin para itulak ang sarili niya sa ibabaw ng pasamano na mas mataas pa sa kanya isa pa? Sobrang takot si Leo sa matataas na lugar. Sumilip lang siya sa hagdan. Sumisigaw na siya at nagpapabuhat. Bakit tatakbo ang isang matatakuting bata papunta sa isang walang taong balkoni? Aakyat. At tatalon yumuko ako para tingnan ang paligid ng balkone. Ang sinelas ni Leo ay mayos na nakatabi sa pader. Walang senyales ng pagpupumiklas o pagkadulas. Bumaba ako sa sala at tiningnan ang maliit na center table. May isang paketang zesto na may straw. Kalahati na lang ang laman. Sa tabi nito, ay isang platitongang prutas na hindi man lang nagala. Naalala ko ang masalitang sinabi ni Dr. Mendoza. Mataas na dosis ng pampatulog. Biglang nagtukma ang lahat sa isang nakakakilabot at nakakapanghinayang lohika. Sinundo ni Valerie,
Si Leo at pinainom ang juice na hinaluan ng pampatulog. Nang tumalap ang gamot, naparalisa ang nervous system ni Leo. Inantok ang bata. Nawalan ngang kontrol sa kanyang katawan. At hindi na makapanlaban. Sa ganung estado, madali na lang niyang binuhat ang isang walang kalaban-labang bata. Isinampa sa pasamano. At binitawan. Ang pagkahulog mula sa ikalawang palapak ay makmimistulang isang trahedya dahil sa pagiging malikot ng bata. Hindi kailanman pumunta si Alejandro sa site. Kasama niya si Valerie. O kahit papaano. Alam na alam niya ang plano bago pa man ito mangyari. Kaya siya, dumating sa ospital na napakaayos ng itsura. At agad akong sinisi para mailihis ang atensyon. Nagplano sila niya isang perpektong pagpatay para alisin ang bata. Linisin ang daan para sa annulment. Angkinin ang mga ari-arian ko. At magsama ng opisyal. Hindi sila tao. Mga demonyo silang nag-anyong tao. Kinuyom ko ang aking makamaw. Ibinabaon ang aking mga kuko sa aking palat hanggang sa dumugo. Sa larong ito, ako naman ngayon ang kukuha ang kontrol. Sa gitna ang walang lamang bahay. Nanginig ako ng buwing ko ang lahat nakpiraso nga puzzle. Mas luminaw sa isip ko ang imahe ni Valerie kaysa dati. Ang pagpasok niya sa buhay ni Alejandro at sa pamilyang ito ay hindi kailanman naging aksidente. Ito ay isang bitak na maingat na inihanda. Na nakatutok mismo sa kasakiman at kayabangan ng isang lalaking bagong yaman na walang laman ang utak. Noong una, lumapit si Valerie kay Alejandro bilang isang ahente ngang lupa na tutulong sa kanya na mahanap ngang bibilhing lote para tayuan ng bagong warehouse. Pero hindi lang siya nagbebentang lupa. Nagbebenta rin siyang pekeng pag-unawa na laging hinahanap ngang mga lalaking tulad ni Alejandro. Isa siyang mayabang na lalaki na laging gustong maging sentro ng mundo. Sa bahay. Lagi ko siyang pinapayuhan na mag-ingat sa gastos at hawakan ng mahigpit ang pera ng kumpanya dahil isa akong accountant. Nakikita ko ang ngabuta sa pananalapi na sinusubukan niyang takpan sa pamamagitan ng pangungutang. Ang mga tapat kong payo kay Alejandro ay tinuturing lang niyang reklamo ang isang asawang humahadlang sa pag-asenso ang isang magaling na direktor. At iyon ang nakuha ni Valerie ng perpekto. Kailanman ay hindi niya pinadyuhan si Alejandro na magtipid. Pinurin niya ito. Gumuhit naga mga senaryo na mga investments na kikita na mga milyon-milyon. Ginawa niya itong harisam nga mamahaling party. Nagbubulong ngang matatamis na salita sa kanyang tainga para palakihin ang kanyang ego hanggang sa mabulag ito. Tingnan mo ang iba. Ang isang modernong babae dapat alam kung paano suportahan ang karera ng asawa niya. Lumalabas at nakikisalamuha para mapaganda ang imahe niya. Kakakilala lang sa akin ni Valerie ng ngalupa sa Clark. Kapag pinaikot natin iyon ilang buwan. Tudoble ang pa. Ikaw, lagi mo na lang pinapakialaman ang naresibo ngang kuryente at tubig. Ang paningin mo hindi lalakpas. Sa apat na sulok ng kusina. Iyon ang masalitang isinumbat sa akin ni Alejandro sa isang hapunan 4 na buwan na ang nakalipas ng matuklasan kong kumuha siya ang 7 milyong piso mula sa aming joint account para ibigay kay Valerie bilang investment. Sinubukan ko siyang pigilan. Umiyak ako at nakiusap na bawiin ang pera dahil iyon ang ipon na gagamitin sana namin para bayaran ng buo ang bahay namin. Pero hindi nakinig si Alejandro. Tuluyan na siyang nakontrol ng babaeng iyon. Kumbinsidong ito ang kanyang pampaswerte. Napakatuso ni Valerie. Hindi siya akat sumuhot para akawin ang pwesto na asawa. Agad siyang nag-alamabait na nakababatang kapatid. Isang magaling na assistant. Laging malambing akong tinatawag tuwing pumupunta sa bahay namin. Bumibili siya ng regalo para kay Leo at mamahaling vitamins para sa biyenan ko. Sa pamamagitan ng kanyang painosenteng estilo. Nabili niya ng buo si Doña Teresita. Ang banal-banalan talaga ang pinakamasama. Ang malupa sa Clark na pinaglagakan ni Alejandro ngang pera ay isang pekeng proyekto. Isang malaking scam na pinlano ni Valerie kasama ng nakasapwat niya sa labas para sipsipin ang pera niya. Nang mawala ang 7 milyong piso. Muntik nang malugi ang kumpanya ni Alejandro. Hinahabol ngam nga inutangan at binabantaan ng bangko, imbes na aminin sa akin. Bumalik siya kay Valerie para humingi ng tulong. At to na binuang babae,
ang plano para angkinin ang lahat ning ari-arian namin ning anak ko. Ang bahay sa Ayala Alabang na tinitirhan namin ay conjugal property. Nakasulat din ang pangalan ko sa titulo. Kung gusto niyang ibenta ayon para pambayad sa utang o para itakas ang pera. Kailangan ni Alejandro ang pirma ko. Pero hinding-hindi ako papayag na ibenta ang kaisa-isang bahay nga anak ko para bayaran ang nautang niya dahil sa kanyang nabisyo at kalokohan. Alejandro. Matikas ang ulo ni Alma. Hinding-hindi siya pipirma para ibenta ang bahay. Sabi ngang batas. Kung magpapaanul kayo ngayon, ibibigay ngang huwes ang karapatan sa bahay sa kanya dahil nasa kanya ang kustodiya ngang bata. Hindi natin may bebenta ang bahay. Pero, huwag naman sana. Kung hindi makaligtas ang bata, mawawalan siya ng karapatang manatili sa bahay. Mapipilit mo siyang ibenta ang bahay. Hatiin ang pera. At makakaroon tayo ngang sapat na pera para tumira sa ibang bansa. Hindi tayo pwedeng mabaon dito. Hindi ko narinig ang mga malademonyong bulong na iyon ngang sarili kong mga tainga. Pero ngayon, pinagtatak-pitaupi ang mga detalye. Sigurado akong iyon ang plano nila. Ang bahay na iyon ay nakakahalaga ang 60 milyong piso. Alam na alam nilang ang tanging paraan para mapalayas ako sa sarili kong bahay at makuha ang pera ay sa pamamagitan ng pag-alis sa taong nagbibigay sa akin ng legal na karapatang manirahan doon ang sarili kong anak. Kung namatay ang bata, pwede nilang gamitin ang palusot na aksidente para pilitin ang agarang pagbenta ng bahay. Isa pa, sa pamamagitan ng paninisi sa akin na hindi ko kayang alagaan ang anak ko, gagamitin iyon ni Alejandro bilang moral na sandata. Pipilitin akong pumirma sa annulment at ibigay sa kanya ang bahay sa ilalim ng pressure ng biyenan ko at ng kanyang makamag-anak. Isang malupit na plano. Papekto hanggang sa huling detalye. Hindi lang nila kami gustong nakawan. Kundi gusto rin nilang kitlin ang buhay ng isang inosenteng 6 na taong gulang na bata para makakuha ng kalayaan at pera. Nadudurog ang puso ko na parang tinutusok nege kutsilyo. Ginamit ni Valerie ang kasamaan ng isang profesional na manghuhutot para magtanim ng demonyo sa isip ni Alejandro. At siya, isang ama, isang asawa, dahil sa kanyang kaduwagan, kasakiman, at libog. Nakipagsapwatan sa kanyang kabit para patayin ang sarili niyang dugo at laman. Ang kalupitang iyon ay hindi biglang bugso ang damdamin. Pinagplanuhan, iyon ng maigi. Pinili nila ang araw kung kailan ako pinakaabala. Ang oras na walang tao sa bahay. At ginamit ang sarili nilang pampatulog para alisin ang kakayahang manlaban ng isang bata. Nakatayo ako sa balkoni habang humahampas ang malamig na hangin sa mukha ko. Ang maluhang tumutulo sa pisngi ko ay wala na ang maalat na lasang kahinaan o awa sa sarili. Kundi naging malapot dahil sa lasang angput. Akala nila isa lang akong tangang babay na marunong lang umiyak at magtiis. Akala nila gumana ng perpekto ang bitak nila at pwede na silang sumakay ng payapa sa eroplano. Lumipat papuntang Maldives. At magpakasarap habang nakatapak sa dugong ng anak ko. Pero nakakamali sila. Kahit kaano pa nila isipin na matalino sila. May hustisya ang langit. Tinitiran pa ang langit, ang anak ko ang huling hininga. At binigyan ako ng mga ebidensya mula sa isang dedikadong doktor. Itinulak nila ako hanggang sa kailaliman ng impyerno. Pero gagamitin ko ang apoy ng impyernong iyon para tupukin ang lahat ng kanilang maruming kinabukasan. Ang pagdating ni Valerie ay isang bangungot. Pero ang bangungot na iyon ang magtuturo sa akin na maging isang inang handang gawin ang lahat para makamit ang hustisya para sa kanyang anak. Pagbalik sa iku. Nakakakilabot ang katahimikan ng pasilyo ng ospital sa madaling araw. Ang maputlang puting ilaw ay sumasalamin sa sahig. Lumilihangang malamig at malungkot na paligid. Nakaupo ako habang yakap ang aking matuhod sa isang matigas na plastik na upuan. Nakatulala sa nakasarang salaming pinto ng kwarto. Ang tunog, nenge makina, at nenge heart monitor mula sa loop ay naglalabas nege pamilyar na tunog. Bawat tunog na umaalingaw-ngaw ay dagdag na piga sa puso ko, samga oras na ito. Paniguradong nakaupo na sina Alejandro at Valerie sa business class ng kanilang eroplano. Nagtataas ng baso, ng champagne,
para ipagdiwang ang kanilang perpektong plano. Inaasam-asam na nila ang mga white sand beaches at ang karangyaan ng Maldives. Habang ako nandito, binibilang ang bawat hininga ng aking 6 na taong gulang na anak. Nakaratay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nanginginig kong inilabas ang telepono ko mula sa bag at tinawagan ang isang abogadong inirekomenda sa akin. Kailangan kong ipa-freeze agad ang mga ari-arian ni Alejandro at ipaimbestigahan ang totoong nangyari sa bahay namin. Humingi ang abogado ng 100,000 piso bilang paunang bayad para makapagsimula agad. Isang halaga na akala ko ay kayang-kaya kong ibigay. Binuksan ko ang FMG Bangko para i-transfer ang pera sa personal kong account. Mahigit 200 piso lang ang natitira. Mabilis kong nilipat sa joint savings account namin ni Alejandro, kung saan nakatago ang 1,000,000 piso na pinahirapan kong ipunin. Nagloading ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay nagpakita ng isang numero na nagpatihil sa mundo ko. Available balance 0. Malinaw na ipinapakita sa transaction history na ang buong 1,000,000 piso ay inilipat ni Alejandro sa isang hindi kilalang account na nakapangalan kay Lorna. Ang totoong pangalan ni Valerie. 5:00 ng hapon ng araw ding iyon. Bago pa siya pumunta sa ospital para yagis ang annulment sa mukha ko. Hindi lang sila nakutsabatan para patayin ang anak ko at agawin ang bahay. Kundi sinimot din nila hanggang sa huling sentimo ng pamilya para pondohan ang marumi nilang biyahe. Kinain akong galit. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo. Pilit nilang sinukol ang pamilya ko. Gustong putulin ang anumang pag-asa para mapagamot si Leo. Nakatayo ako sa harap ng cashier. Umiyak. Tumingin sa akin ang kahera ng may awa. Pero hindi niya maaring labagin ang patakaran ng ospital. Umatras ako nang nanginginig ang mga kamay. Tinitingnan ang makontak sa telepono ko. 1:00 ng madaling araw. Kanino ako utang? Ang mga magulang ko sa probinsya ay matatanda na at mahina. Pinahirapan nilang ipunin ang kaunting pera para sa pagtanda nila. Hindi ko sila pwedeng tawagan para mahatid ng masamang balita sa madaling araw. Baka atakihin sila sa puso sa gulat. Bilang huling paraan, tinawagan ko si Doña Teresita. Kahit kaano pa siya kalupit. Si Leo pa rin ang unang apong lalaking ng pamilya. Naniwala akong lalambot ang puso niya kapag buhay at kamatayan ng ang sarili niyang dugo ang pinag-uusapan. Hello? Bakit ka tumatawa ng ganitong oras ng gabi? Hindi mo ba kayang patulugin ang mga matatanda, mama? Nagmamakaba po ako. Kailangan ko po agad ng 250,000 para magbayad ng abogado at mga pribadong doktor para tingnan ang kaso ni Leo. Kutob ko hindi aksidente ang pagkahulog niya. Sinimot ni Alejandro ang joint account namin. Pautangin niyo po muna ako. At bukas ng umaga mangungutang ako sa mga kaibigan ko para bayaran kayo. Parang awa niyo na. Pautangin ka ikaw, ang nanay at ilang taon ka nang nagtatrabaho. Saan mo itinago ang pera mo para ngayon umiyak-iyak ka at umutang sa akin? In-invest ni Alejandro ang lahat ng pera niya sa kumpanya. At wala akong ipon para sa pagtanda ko para ibigay lang sa iyo. Sinabi ko, nasa iyo. Hindi kailanman naktalaing swerte ang pagpubuntis mong iyan. Nahulog siya ng ganyan. At kahit mabuhay pa siya, magiging inutil na siya. Magiging pabigat lang siya sa bahay na ito. Bakit ka pa nagpipilit? Sabihin mo sa doktor na tanggalin na ang makina para makawala na tayo sa pabigat na ito. Bumara ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Tanggalin ang makina iyon, ba ang mga salita ang isang lola? Mas gugustuhin pa niyang mamatay ang apo niya para makatipid. Para hindi makpasan ang pabigat. Kaysa maglabas ng pera para iligtas ang buhay nito. Ang buong pamilya ang asawa ko ay mga halimaw na walang puso. Wala nang natirang bakas ng pagiging tao sa bulok na pamilyang ito. Sina. Tigilan mo na ang pagdadrama. Desidido na si Alejandro na iwan ka. Kahit lumuhot ka pa. Hindi kita bibigyan kahit isang kusing. Pagdusahan mo ang maresultang sarili mong kapalpakan. Malamig na umalingaw-ngaw ang tunog ng naputol na tawag sa aking tainga. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Hindi na dumudugo ang puso ko. Tuluyan na itong naging yelo. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa isip ko. Hindi na ako iyak. Hindi maililigtas nege luha ang anak ko.
Hindi may paghihiganti ng kahinaan ang anak ko. Gusto nila akong sukulin. Gusto nilang bumaksak ako sa ilalim kanilang pangmamalit. Pero minaliit nila ang kutob ng isang ina. Kapag itinulak ang isang ina sa bingit, kaya niyang maging mas malupit at mas mapanuri kaysa sa sinumang kalaban. Muli kong binuksan ang telepono ko at pumasok sa social media. Kakapost lang ni Valerie ang isang bagong litrato. 2 baso ng alak sa ibaba, ng salaming mesa sa business class ng eroplano. May kasamang malambing na caption, isang bagong simula sa paraiso. Iniwan ang luma at bulok na buhay. Tinitigan ko ang litratong iyon. Tinatandaan ang bawat salita. Bawat imahe sa isip ko. Magpakasarap kayo. Inumin niyo lahat na gusto niyo. Ang paraiso ninyo ay tatagalang ng 3 araw. Nang gabing iyon na walang tulog. Nakaupo lang ako sa harap na pinto ni CU. Hindi kumukurap kahit isang segundo. Para akong isang sugatang hayop na dinidilaan ang sariling sugat. Tahimik na hinahasa ang aking makuko. Naghihintay ang umaga para simulan ang isang walang awang paghihiganti. 9:00 ng umaga. Lumabas akong ospital at dumiretso sa isang sanglaan sa Cubao na kakabukas lang. Hinubat ko ang gintong kwintas na iniregalo sa akin ng nanay ko noong araw ng kasal ko. At pagkatapos ay ang singsing sa daliri ko. Ang singsing na ginamit ni Alejandro nang lumuhot siya sa harap ko 8 taon na ang nakalipas. Para sa akin ngayon. Hindi na ito simbolo ni pag-ibig. Kundi isang walang kwentang piraso ng bakal. Tiningnan ako empleyado ng may awa habang nakikita ang isang losyang at namamagang matang babae na nagsasangla ang kanyang na alahas ng maagang maaga. Biniyan niya akong 100,000 piso. Kinuyom ko ang mga pera sa kamay ko at ini-transfer sa abogado. Umaga ngang 2 araw mula nang makoma si Leo. Nagsimulang mapuno ang pasilyo ng ospital ng ingay ng mga yabag at usapan ng mga kamag-anak ng mga pasyente. Nanatili akong nakayuko sa harap ng salaming pinto. Parang isang tuyong sanga na naghihintay na lang ng malakas na hangin para mabali. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakatitik sa kumukurap na ilaw ng heart monitor ng anak ko sa isip ko. Patuloy na umiikot ang ngiti ni Leo noong umagang iyon. At ang malamig na papeles senji annulment na inihagis ni Alejandro sa muka ko. Hindi pa ako nakakabawi nang may lumapit na grupo ng pamilya mula sa elevator. Nangunguna si Doña Teresita. Sinusundan siya ng 2 tita ni Alejandro. Ang parehong makita na tuwing binyak at First Communion ay laging pumupuri sa akin bilang isang huwarang asawa at manugang. Pero ngayon, ibang-iba na ang kanilang mga ekspresyon. Lumapit si Doña Teresita nang hindi man lang sumulyap sa kwarto ng pasyente. Humalukip-kip. At tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang matatalim na mata ay puno ng pandidiri. Anong silbing pakupo mo diyan na parang display gigising ba ang bata malas ka talaga? Mula nang pumasok ka sa bahay na ito. Puro kamalasan lang ang dinala mo. Hindi mo man lang kayang sunduin ang anak mo. Hinayaan mo siyang mahulog at mabasak ang ulo. Tapos ngayon uupo ka rito at iyak. Sino ang gusto mong maawa sa iyo? Sumagunda ang isang tita sa tabi niya. Nilalakasan ang boses para marinig ng lahat ng tao sa paligid. Ang mga babaeng masyadong adik sa trabaho at pinapabayaan ang mga anak nila ay hindi karapat-dapat maging ina. Tingnan mo si Alejandro. Nagtatrabaho araw at gabi sa site para buhayin kayo. Ikaw. Nagpapasarap ka sa bahay at hindi mo man lang kayang mag-alaga ang bata. Ngayon gulay na siya at kahit lahat ng pera sa mundo hindi na siya mapapagaling. At narinig ko pa na ayaw mong pumirma sa annulment. Balak mo bang itali si Alejandro para pasanin ang pabigat na iyan habang buhay? Ang masalita nila ay parang mga lason na palasong tumama sa puso ko. Iniangat ko ang tingin ko sa mga mukhang iyon na nagsasabing sila ang pamilya ng anak ko. Ang apo nila ay nagagaw buhay. At gayon paman. Ang tanging mahalaga sa kanila ay hindi ang kaligtasan ng bata, kundi kung paano ako palalayasin sa bahay at kung paano protektahan ang pera at kinabukasan ng pinakamamahal nilang anak. Minsan, nakakatawa ang kalupitan ng lipunan. Kapag payapa ang pamilya at may pera ang lalaki. Pinupuri siya. Kapag may nangyari sa mga anak. Lahat ng sisi ay napupunta sa ina. Kahit ano pa ang totoong dahilan. Mama.
Anak ko si Leo. Pero kadugo niyo rin siya. Pwede ninyong hindi siya mahalin. Pero paano ninyo nasasabi ang nga ganyang salita habang naghihingalo ang bata sa loop? Sinusubukan niyo ba akong piliting pumirma para may benta ni Alejandro ang bahay ng legal at lustayin ang prakasamangang kabit? Niya nanlaki ang mamata ni Doña Teresita. Dinuro niya ang muha ko at ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Huwag kang magsalita nganyan kung may ibang babae si Alejandro. Iyon ay dahil hindi mo siya kayang itali. Dahil nanganak ka ang isang sakitin at ngayon ay inutil na bata. Buntis si Valerie ang isang lalaki. Isang malusok na lalaki na magdadalangang swerte sa negosyo ng anak ko. Ikaw at ang batang nakahiga diyan pabigat lang kayo. Kung may natitira ka pang hiya, kunin mo ang mga maleta mo at umalis ka. Huwag mo na kaming piliting kumuha pang nga abogado. Ang bahay na iyon ay sa anak ko. Hindi ka makakakuha kahit isang kusing. Tumayo ako ng mabilis. Nangingini ang mabinti ko sa pagod. Pero pinanatili kong tuwid ang likod ko. Hindi na ako umiiyak. Natuyo na ang mga luha ko kagabi. Tinitigan ko ang biyenan ko ng diretso sa mata. Binibigkas ang bawat salita ng mabagal. Pero kasing talim ngang basak na salamin, ang kalahating bahay na iyon ay binayaran ng magulang ko. At may 6 na taon ng pagbabanat ko meng buto para bayaran ang utang sa bangko. Sabi niyo buntis si Valerie ang batang lalaki na magdadala ang swerte. Tingnan natin kung ang swerteng iyon ay mag-aangat kay Alejandro sa langit o makutulak sa buong pamilya ninyo sa kailaliman ng impyerno. Sabihin niyo kay Alejandro na wala akong pipirmahang papel hanggat hindi nalilinawan ang nangyari kay Leo. Aba, tingnan mo ang walang hiyang ito, anong klaseng babae. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang kayabangan mo. Magsama kayo ngang inutil mong anak at tumira kayo sa ilalim niyang tulay. Tumalikot ang grupo na nagagalit. Walang tigil sa pagmumura. Tinawag nila akong walang hiya at makapal ang muha. Nanatili akong nakatayo. Mahigpit na nakakapit sa upuan. Nagdesisyon silang maging walang awa. Itinakwil nila ang sarili nilang dugo para sa isang babaeng kakakilala lang nila at sa isang sanggol na hindi pa man lang nabubuo. Tinawag nila akong malas. Tinawag nilang pabigat si Leo. Pero hindi nila alam na sina Valerie at Alejandro ang mga totoong halimaw na nagtangkang nakawin ang kinabukasan ng sarili nilang kadugo. Nagbubulungan ang pasilyo ng ospital. Ang ngatingin ng awa at pag-usisa ay nakadapo sa akin. Pero wala akong pakialam. Lumingon ako para tingnan ang malinaw na salamin. Kung saan nakaratay pa rin si Leo sa mahimbing na tulog. Anak ko. Hindi ako susuko. Ang magkapanlalait na ito ay lalo lang magpapasiklap sa lakas ko. Mananatili ako rito at hintayin ang 3 araw. Hihintayin na ang mga medical report na iyon. Ay maging sentensya na tatapos sa mga demonyong iyon. Hayaan nating magmalaki sila. Hayaan nating isipin nila na nasukol na nila ako dahil sa larong ito. Kung sino ang huling halahak, siya ang wagi. Dumaan ang 3 araw. Mabagal at masakit na parang isang buong siglo. Sa loob ng 3 araw na iyon, nabuhay ako sa mga gatas at bahaw na tinapay na ibinibigay ng mga nurse dahil sa awa. Maitim ang ilalim ng mata ko. Magulo ang buhok. At ang buong katawan ko ay pagod na pagod dahil sa kawalan ng tulog at matinding stress. Sa loob ng 3 araw na iyon, hindi man lang tumawag si Alejandro kahit isang beses. Ni hindi na text para magtanong kung buhay pa ba o patay na ang anak niya. Mula sa mga kilala namin, nalaman kong naka-check-in sila ni Valerie sa isang 5-star resort sa Maldives. Nag-upload sila ng mga litrato. Kumakain ng dinner na may kandila. Bumibili ng mga branded na damit. Nilulustay ang pera. Ang kalupitan ni Alejandro ay umabot na sa antas na hindi na makatao. Umaga ngang 3 araw. Nang makapikit ako ng ilang sandali sa upuan, isang nurse ang tumakbo palapit sa akin at iniyugyog ang balikat ko. Pinapatawag ako ni Dr. Mendoza sa conference room ng palapak. Hindi sa private clinic niya, kundi sa conference room. Sinabi sa akin ng kutob ko bilang ina na dumating na ang pinakahihintay na sandali. Inayos ko ng mabilis ang buhok ko.
Nahilamos ng malamig na tubig sa pampublikong banyo. At naglakad papunta sa kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko sa dibdib. Halong takot at pananabik. Pagpasok ko, nakita kong hindi lang si Dr. Mendoza ang naroon, kundi pati ang direktor ng ospital at 2 pulis na nakasibilyan. Seryoso at mabigat ang atmosfera dahil sa tensyon. Pinaupo ako ngang doktor sa harap niya. Sa ibabaw ngang mesa ay may 2 makapal na folder na selyado. Mrs. Alma, nandito na ang mga opisyal na resulta nga forensik. Ihanda ninyo ang inyong sarili dahil ang ibabalita namin ay hindi lang tungkol sa kalagayan ni Leo, kundi isang medikal na katotohanan tungkol sa inyong asawa. Mga doktor, mga opisyal, pwede na po kayong magsalita. 3 araw na po akong naghahanda sa pinakamasama. Mabubuhay po ba ang anak ko? Bumuntong hininga ang doktor at nakpakita ngang isang pambihira at nakakapanatag na ngiti. Iyan ang unang magandang balita. Nalagpasan na ni Leo ang kritikal na yugto. Ang pampatulok sa dugo niya ay unti-unti nang nawawala dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Kahit na naktamo ng pinsala ang utak niya dahil sa pagkakabagsak. Mabuti na lang at nakaka-recover ang kanyang central nervous system. Pwede siyang gumising sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Humagulgol ako ng walang patit. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming madidilim na araw. Umiyak ako dahil sa ginhawa at kaligayahan. Buhay ang anak ko. Mabubuhay ang aking Leo. Pinaksiklop ko ang aking makamay at yumuko. Paulit-ulit na nagpapasalamat sa mga doktor. Pero ang bagong sibol na kagalakan ay napigil ng seryosong ekspresyon ng 2 pulis. Mrs. Alma, ang magandang balita ay nakaligtas ang bata. Pero ang masamang balita para sa mga nanakit sa kanya. Kinumpirma ngang resulta na ang level ngang diazepam sa dugo ngang bata ay 10 beses na mas mataas sa pinapayagang dosis para sa isang matanda. Ang gamot na ito ay natunaw sa kanyang tiyan. Partikular sa isang juice. Tugmang-tugma ito sa hinala ninyo tungkol sa pakete na natakpuan sa pinangyarihan. Nagbukas na ang pulisya ng kasong kriminal para sa frustrated murder. Mabilis ang paktas at pakbaba ng dibdib ko. Nabunyak na ang krimen. Hindi makakatakas si Valerie. At si Alejandro. Bilang kasapwat, ay haharapin din ang batas. Lumunok ako. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. Mga opisyal. Ang sumundo sa anak ko ng araw na iyon ay si Valerie. Ang kabit ng asawa ko. Nasa Maldives sila ngayon. Ginawa nila ito para pilitin akong magpaanol at makuha ang bahay. Dahil buntis daw siyang anak ng asawa ko. Nang sandaling iyon, mahinang tumihim ang isa sa mga pulis. Naglabas siya ang 2 folder mula sa kanyang bag. Mrs. Alma, ito ang 2 mahalagang punto para matukoy ang motibo ang pagtatangkang pumatay at pandaraya. Binigyan kami ng huwes ang pahintulot na tingnan ang lahat ng bank accounts at personal na record ng asawa ninyo. Sa aming pag-imbestiga, nakita namin ang isang medical report na nakatago sa vault ng opisina niya. Ibinigay ito ng isang private fertility clinic sa Maynila 8 buwan na ang nakalipas. Napakunot ang noo ko. Gulong-gulaw. Fertility clinic 8 buwan na ang nakalipas. Sinabi sa akin ni Alejandro na may business trip siya sa Clark noon. Anong kinalaman NG fertility report? Saka binuksan agad NG Police ang folder at itinuro ang konklusyon sa huling pahina. Kayo na po ang tumingin. Ang diagnosis 8 buwan na ang nakalipas ay nagsasabing si Alejandro ay may azoospermia. Ibig sabihin, wala siyang kahit isang sperm gel dahil sa komplikasyon. Isa itong absolute sterility. Bauk siya, hindi siya pwedeng makaanak ng natural. At kahit gamitan pa ang siyensya, wala pang 1% ang pag-asa. Nanigas ako na parang tinamaan ng kidlat. Baog. Kung baok si Alejandro 8 buwan na ang nakalipas. Kaninong anak ang nasa sinapupunan ni Valerie ang batang ipinakmamalaki niya at ngang biyenan ko? Kanino iyon? Naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Patuloy ng doktor. Biktima rin ng isang malaking panoloko ang asawa ninyo. Hindi siya ang amangang dinadala, ang kabit niya. Nagpanggap itong buntis para hututan siya.
Pilitin siyang makipahiwalay. Kunin ang maari-arian niya. At ang pinakamalupit. Sinusulan siyang patayin ang kaisa-isa niyang tunay na anak. Sinira niya ang sarili niyang pamilya para sa anak ng ibang lalaki. Ang buong kwarto ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Nakaupo lang ako sa upuan. Parang bato. Hanggang sa isang pigil na tawa ang lumabas mula sa lalamunan ko. Isang mapait na tawa. Punong galit. Pero may dalang matinding kasiyahan. Karma. Mabilis at malupit na dumating ang karma. Pero napakapatas. Itinakwil kami ni Alejandro Nilao. Sinira ang sumpaan, namin sa kasal para sumama sa isang batang kabit. Nag-aakalang magkakaroon siya ng tagapagmana at malaking yaman. Pero isa lang pala siyang tangang sunod-sunuran na napaikot ng isang manghuhutot. Pinatungan siya ng napakalaking sungay na hindi na siya makakaharap sa kahihiyan. Nakikita ngang Diyos ang lahat. Ang mga malulupit ay laging nag-aakalang sila ang pinakamatalino. Pero sa uli, namamatay sila. Sa sarili, nilang kasakiman at katangahan. Hinawakan ko ng mahigpit ang folder. Magaling. Sobrang saya mo ngayon sa Maldives. Diba? Alejandro, sulitin mo na. Dahil pagbaba mo niya eroplano. Ang sasalubong sa iyo ay hindi isang bagong bahay, kundi kaso ng attempted murder. At ang pinakanakakahiyang katotohanan na hindi matatanggap ang isang mayabang na lalaking tulad mo. Ang dula ay umabot na sa kasukdulan. Hawak ang medical report. Lumabas ako sa pasilyo at nahanap knek pinakatagong sulok malapit sa hagdanan. Ang hanging pumapasok mula sa bintana ay nakdadala ang lamig. Pero ang loop ko ay nagliliyap sa isang walang awang apoy. Tiningnan ko ang screen ng telepono ko. Nakasafe pa rin ang litratong pinos ni Valerie ilang oras na ang nakalipas. Nakabikini siya at nakasandal ang ulo sa balikat ni Alejandro sa ilalim ngang nakakasilaw na araw ng Maldives. Nalulunod sila sa isang pekeng kaligayahan na itinayo sa ibabawng dugong anak ko. Tama si Dr. Mendoza. Hindi ko na kailangang maghintay ng 3 araw para bumalik siya. Gusto kong ako mismo ang magbigay ng huling suntok habang nasa rurok siya ng kaligayahan. Para maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ngang bumagsak diretso sa kailaliman ng impyerno. In-unlock ko ang screen at tinawagan si Alejandro sa WhatsApp. Matagal bago nagihing. Ang kanta sa ringback ay isang nakakakilig na kanta na siguradong pinilit ni Valerie na ipagamit sa kanya. Nahintay ako ng matiyaga. Kalmado ang tibok ng puso ko. Sa ika-5 ring. Sinagot ang tawag. Mula sa kabilang linya. Malinaw kong narinig ang tunog ng ngaalon. Background music. At mga hagikik niyong boba. Ano bang kailangan mo, bakit ka ba tumatawag kung ganapirmahan mo na ang annulment? Dalhin mo, nasa korte at huwag mo nang sirain ang bakasyon ko. O baka naman patay na ang bata at gusto mong umuwi ako para sa burol, sinasabi ko sa iyo. Wala akong oras. Tawagan mo ang nanay ko at kayo na ang mag-usap. Ang masalitang lumabas sa bibig ng amang iyon ay napakalamig at walang awa. Kung ako pa rin ang dating ako nung nakaraang 3 araw. Sigurado akong gumuho na ang mundo ko at nagsimula na akong sumigaw. Pero ngayon, isang itinalangang panginsulto ang lumabas sa labi ko. Alejandro. Nakakalungkot mang sabihin. Pero hindi papatay si Leo. Kakabalita lang sa akin ng doktor na nalagpasan na niya ang kritikal na yugto at malapit ng gumising. Ang pampatulo na inihalong kabit mo sa juice niya ay hindi sapat para bawiin ang buhay niya. Ano-anong kalokohan iyang sinasabi mo, anong pampatulog na babaliw ka na ba, huwag mo akong daanin sa kasinungalingan. Nahulog ang bata dahil sa kapabayaan mo tapos ngayon maninisi ka ang iba. Binala na kita. Idedemanda kita ng paninirang puri. Sino dyan? Babe Alma, ang matinis at maarte na boses ni Valerie ay pumasok sa linya. Diyos ko naman. Bakit mo ba kinakausap yang baliw na yan? Baba mo na yan. Halika na. Mag-swimming na tayo. Ang sarap ng tubig. Naramdaman ko ang kaba sa boses ni Alejandro. Pero sinusubukan pa rin niyang magmatapang. Huminga ako ng malalim at pinatigas ang boses ko. Binibigkas ang bawat salita ng malinaw para siguraduhing wala siyang mamimiss. Hayaan mo siyang mag-swimming.
Dahil malapit na siyang mag-swimming sa loob ng selda. Nasa Forensic Institute na ang resulta NG pagsusuri sa dugo ni Leo. Nagbukas ng kaso ang pulisya para sa frustrated murder. Pero bahala na ang batas diyan. Ang pangunahing dahilan kaya ako tumawag ngayon ay para bigyan ka ng isang espesyal na regalo para sa bakasyon ninyo, Alejandro. Anong pinagsasasabi mo? Huwag mo akong takutin. Wala akong ginagawang masama. Buksan mo ang WhatsApp mo. May isinand akong magalit rato. Tingnan mong mabuti. Lalo na ang konklusyon na nakasulat sa pula sa huling pahina. Tumahimik ako at naghintay. Makalipas ang 10 segundo. Narinig ko si Alejandro na umihingal. At isang malakas na kalabok. Parang may nabagsak sa buhangin. Ano-ano to, saan mo nakuha ang pekang dokumentong to? Kailan ako nagpa-check up sa urology? Anong absolute sterility? Sinungaling, kumuha kang gagawa ang pekang medical record para sirain ang kaligayahan namin ni Valerie. No, tingnan mo ng mabuti, ang salyo nga ospital. 8 buwan na ang nakalipas. Iyong linggo na sinabi mong, may business trip ka sa clock. Ang toto. Naka-admit ka sa ospital na, yang para magpa-opera dahil sa komplikasyon. Itinago mo sa akin. Itinago mo sa lahat dahil sa walang kwentang pride at kayabangan mo. Si Dr. Mendoza ang gumamot sa'yo, kung wala kang kahit isang sperm cell. Ang batang nasa sinapupunan ngang pinakamamahal mong si Valerie ay gawa ngang Espiritu Santo. Hindi. Hindi pwede to. Valeria. Halika rito. Halika rito ngayon din, kaninong anak to, putang ina. Niloko mo ako, ano bang problema mo? Bitawan mo ko. Nasasaktan ako, anong isinen sa iyong baliw na yan para paniwalaan mo agad? Mas maniniwala ka pa sa baliw kaysa sa mapapangasawa mo. Anak mo to, bunga to and gay. Pakmamahalan natin. Huwag kang makinig sa kanya. Gusto lang niya tayong pahiwalayin sa kabilang linya. Malinaw kong narinig ang pagpupumiglas nila. Sumisigaw si Alejandro na parang isang sugatang halimaw. Habang si Valerie ay umiyak at itinatanggi ang lahat. Ang kayabangan at pakiramdam ang tagumpay ni Alejandro ay tuluyan ng gumuho. Lagi siyang napaka-proud na lalaki na ipinagmamalaki ang kanyang pagkalalaki. Ang malaman na baw siya ay isang nakamamatay na suntok na kailangan niyang itago. Ngayon, ang malaman ng may pait na pinatungan siya ngang sungay at magpapalaki ngang anak ngang iba. Ang pakiramdam na iyon ng kahihiyan ay siguradong mas masakit pa sa 1,000 saksakang kutsilyo. Tumahimik ka, nakasulat ng malinaw, kinumpirma ngang ospital na bawk ako, at may gana ka pang itanggi na kipagtalik ka sa iba tapos gusto mong ako ang umako. Hayop ka, sinulsulan mo akong iwan ang asawa't anak ko. Gumawa ngang masama para pakasalan ka. Tapos isa ka lang palang manloloko. Papatayin kita. Ang mga mura at tunongang pananakit ay umalingaw-ngaw. Narinig ko ang pagkabasak ng mabaso at ang nakakapasong sigaw ni Valerie na humihingi ng tulong sa mga staff ng hotel. Nakatayo sa gitna ng pasilyo ng ospital. Nakikinig sa magulong ingay mula sa isang lugar na libu-libong milya ang layo. Gumuhit sa aking labi ang isang malamig na ngiti. Ang palabas na pinahirapan nilang buuin ay naktapos na sa pinakamasamang paraan. Sulitin mo ang bakasyon mo. Mahal kong ex-husband. Huwag kang magtagal sa pag-uwi. Naghihintay sa'yo sa bahay ang pulisya. Ang annulment papers. At ang kasong attempted murder. Huwag mo nang pabutin na maglabas pa ng international warrant of arrest ang batas. Mas lalo lang babagsak ang pagkatao mo bilang isang direktor. Binaba ko ang tawak ng mabilis at malamig. Hindi ko na kailangang makinig pa sa mga pagmamakaawa o panlalait nila. Magaan na ang pakiramdam ang puso ko ngayon. Isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan ang gumapang sa katawan ko. Inagaw ko sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya. Ang ego at ang paniniwala niya sa kinabukasan. Siya mismo ang sumira sa pamilya niya at nagtangkang pumatay sa isa niyang anak. Para lang makatanggap ng napakahabang sungay at maiwang walang-wala. Iyon ang kapalit ng isang napakalupit na pagtataksil. Lumingon ako pabalik sa HU habang ang isip ko ay nagsisimula ng magplano ng nga susunod na hakbang para maipakulong sina Valerie at Alejandro. Nang walang ibinibigay na kahit anong pagkakataon para makatakas sa parusangang batas. Pagkababangang tawak.
Alam kong hindi ako pwedeng makuntento sa panandaliang tagumpay. Sa aspetong psikolohikal. Basag na si Alejandro. Pero dahil sa pagiging madiskarte ang isang tiwaling negosyante, baka subukan niyang iwasan ang pananagutan sa pagkahulog ni Leo at ibintang ang lahat kay Valerie. At si Valeria. Dahil sa pagiging tuso bilang isang profesional na scammer. Siguradong maghanap ng lusot. O gagawa ngang bagong kwento para makmukhang biktima. Kailangan kong kolektahin ang lahat ng ebidensya tungkol sa totoong pagkataon niya. Sa pekaniyang pagbubuntis. At sa taong nasa likod ng buong planong ito para paknakawan ang pamilya ang asawa ko. Tinawagan ko agad si Neri. Siya ang best friend ko nung college. Hindi lang siya kaibigan. Isa rin siyang private investigator na may maraming karanasan sa makaso ng pangangaliwa at scam sa Maynila. Mula noong maramdaman ko ang kutop na hindi normal ang aksidente ni Leo. Pinakiusapan ko siyang palihim na bantayan ang lahat ng kilos ni Valerie. Mabilis na kumonekta ang tawag. Hello. Alma. Kamusta si Leo? Kanina pa ako kinakabahan. Pero hindi ako makatawag, baka kasi busy ka. Ligtas na si Leo. Neri. Sabi nga doktor gigising, siya mamaya o bukas. Pero mamaya na natin pag-usapan iyan. Anong nalaman mo kay Valerie? Nasa Maldives sila ni Alejandro. Pinasabok ko na sa mukha nila na baw siya para magpatayan sila doon. Ngayon. Kailangan ko ang matibay na ebidensya para may pakulong ang babaeng yan bago pa siya makatakas. Ang bilis mo namang kumilos, huwag kang mag-alala. Hawak ko na sali ang babaeng yan. Tulad ng hinala mo. Hindi siya basta-basta. Umupo ka. Pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Sa pamamagitan ng salita ni Neri. Nabunyak ang totoong pagkataon ni Valerie. Hindi siya galing sa maayos na pamilya. At hindi rin siya, totoong ahenteng lupa. Ang totoo niyang pangalan ay Lorna. Galing siya sa isang sindikato na nambibiktima ng mabagong yaman at mga lalaking mahilig sa babae. Ang taktika niya ay magpanggap na mabait na babae at mag-alok ng pekeng investments para hututan ang nga biktima. At ang pinakanakakakilabot. Ang pagbubuntis niya ay isang malaking panloloko. Alam mo ba? Alma, nakipag-ugnayan ako sa mga kilala ko sa private maternity clinic kung saan siya laging nagtatag at nag-upload ng picture sa social media. Kinumpirma ng doktor na hindi siya buntis. Lahat ng ultrasound at medical records na ipinakita niya kay Alejandro ay peke. Inedit lang sa Photoshop. Bumili siyang silikone na tiyan. Katulad NG hinagamit, NG meanga artista, dahil laging wala si Alejandro. At kapag umuwi ito, gumagawa siya ng palusot para hindi siya galawin. Kesyo kailangan daw niya ng bed rest. Kaya hindi kailanman nahalata ni Alejandro. Nakinig ako. At kinilabutan ako. Ang antas na kanilang pagpaplano at kasamaan ay higit pa sa inaakala ko. Isang silikone na tiyan at mga peking papeles lang pala ang kailangan para mabulag ang buong pamilya ang asawa ko. At sapat na para itulak ang isang walang-awang lalaki na gumawa ng karumal-dumal na krimen laban sa sarili niyang anak. At hindi lang iyan. Alma. Hindi nakiisa ang babaeng ito. May toto siyang boyfriend. Pangalan ay Makmakbungo. Isang siga sa tondo na naniningil ng utang at nagbibigay ng proteksyon. Ang lalaking ito ang gutak. Nege buong operasyon. Napasok ko ang isang secret account ni Lorna sa social media. Punong messages nilang dalawa ni Makmak. Pinaplano ang lahat. May malinaw silang timeline. Hihintayin nilang pilitin ka ni Alejandro na mag-anul. Ibebenta ninyo ang bahay at kukunin nila ang 15 milyong piso na life insurance ni Leo. Tapos tatakas sila palabas ng bansa, dala ang lahat ng pera. Ang gabiya na ito sa Maldives ay palusot lang para makakuha ni oras si Lorna at may transferang natitirang pera ni Alejandro sa isang account ni Makmak sa abroad. May mapait na lasa sa lalamunan ko. Lumabas na kami nga anak ko at ang buong pamilya. Ang asawa ko ay maatarget lang pala sa isang larong maingat na inihanda. Laging ipinagmamalaki ni Alejandro na matalino siya at malayo ang pananaw. Pero sa uli, naging manika lang siya na pinaglaruan ng isang babae at isang siga sa kanto. Nang maisip ko ang biyenan ko. Nalahing inispoil si Lorna.
Binibilihan siya ang mamahaling pagkain at vitamins para sa silikone na tiyan na puro hangin lang pala ang laman. Naramdaman ko ang halong tawa at awa sa katangahan niya. Nasabi mo ba lahat ng messages at ebidensya na yan isend mo sa email ko ngayon din? Ipiprint ko at ibibigay ko ng diretso sa pulisya. Kasama ang resulta ang pampatulok mula kay Dr. Mendoza. Hindi na sila makakatakas. Nakagawa na ako ng 3 backup copies. Isesend ko na sa'yo. Pero mag-ingat ka. Alma. Hindi basta-basta si Makmak. Kapag nalaman ni Jang Bistado na ang plano nila, baka gumawa siyang desperadong hakbang. Huwag kang lalabas sa mga lugar sa ospital na walang CCTV at tao. Kakausapin ko ang mga kakilala kong pulis na dumaan diyan para magbantay. Salamat. Neri. Hindi ako takot sa kanila. Nakarating na kami ng anak ko sa pintuan ng kamatayan. Wala na akong isusuko. Hintayin ko na lang na magpakita ang nakakahiyang muka ni Alejandro rito para ako mismo ang magbaong anyuling pako sa kabaong ng kanyang kayabangan. Pakababa ang tawa. Pinuksan ko ang email ko. Dinadownload sa telepono ang lahat ng litrato. Message. At peking dokumento ni Lorna. Nang mabasa ko kung paano nila pinlano na ihalo ang pampatulok sa juice at kung paano nila isasampa si Leo sa pasamano para makmukhang natural na pakahulog. Naramdaman ko ang matinding sakit sa dibdib ko. Parang hinihiwa ang laman ko ang kutsilyo. Muling tumulo ang maluha ko. Pero sa pagkakataong ito, mag-aaluha na matinding determinasyon. Naglakad ako ng mabagal papunta sa pintong ito. Leo. Anak ko. Gumising ka na. Sama ka na nakit sa'yo. Hindi sila, hahayaan ni Mama na mabuhay ng payapa. Paluluhurin ko sila sa paanan mo para pagbayaran ang mga kasalanan nila. Nabilat na sa liwanag ang palabas. At ngayon na ang oras para pagbayarin ang mga halimaw, na iyon ng pinakamataas na halaga para sa kanilang kalupitan. Halos 12 oras pagkatapos ng tawag ko sa Maldives. Nakaupo pa rin ako ng walang kibo sa waiting area ng main lobby ng ospital. Gabi na sa labas, ang ilaw mga poste ay nagbibigay ng maputlang liwanag mula sa malalaking bintana. Sa tabi ko ay ang 2 pulis na nakasibilian. Kasama ng folder ng ebidensya na ipinadala ni Neri. Kakabalita lang sa akin ni Dr. Mendoza ng isang balita na nagpasabog ng kaligayahan sa puso ko. Ang tibok ng puso at brainwaves ni Leo ay nagpapakita ng magandang senyales. Pwede na siyang makmulat ng mata anumang oras. Pinaksiklop ko ang mga kamay ko at humingha ng malalim para alisin ang pakot. Malapit nang matapos ang labang ito. At kailangan kong panatilihing malamig ang isip ko at taas kong sasalubungin ang taksil. Bumukas ang sliding doors ng lobby. At mula sa labas, isang lalaki ang pumasok na parang natataranta. Ang itsura niya ay napakaawa-awa na kung hindi mo titingnang mabuti. Mahirap makilala na siya ang kagalang-galang na direktor ilang araw lang ang nakalipas. Si Alejandro, hindi na siya nakasuot ng plansadong damit, kundi isang lukot at pawisang t-shirt. Magulo ang buhok. At ang kanyang nga mata na namumula sa puyat ay nagpapakita ang takot at pinipigil ang galit. Lumingalinga si Alejandro na parang bali hanggang sa tumigil ang paningin niya nang makita ako. Tumakbo siya palapit sa akin na parang isang asong ulol na nasukol sa isang eskinita. Alma. Nasaan ang bata? Sabihin mo sa akin ang totoo. Peke ang medical report. Diba sabihin mo sa akin na niloloko mo lang ako umalis si Lorna tinakas niya ang pera pagbaba namin ng eroplano. Wala nang natira kahit isang sentimo sa card ko. Tulungan mo ako. Alma. Sabihin mo sa akin na biro lang ang lahat na ito na natili akong nakaupo. Hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Malamig na tiningnan ng mamata ko ang nakakaawa niyang itsura. 3 araw lang ang nakalipas. Ang lalaking ito ay nakatayo sa pinto ng ECU. Inihahagis sa akin ang annulment papers at sinasabi ang mga pinakamalupit na salita para makasama ang kabit niya. At ngayon, matapos malaman na niloko siya at ninakawan, babalik siya para hanapin ang asawa at anak niya dala ang nakakahiyang mukhang iyan. Hindi ganyan kadali ang buhay. Alejandro, akala mo ba marami akong libreng oras para paglaruan ang dignidad at sakit ko? Tingnan mo nga ang sarili mo.
Feeling mo ikaw ang makaling na direktor. Nagmamalaking matalino at malayo ang pananaw. Tapos sa huli, iniwan kang walang salawal ng isang scammer. Ang record mo ng pagiging baw ay 8 buwan na sa ospital na ito. Niloko mo ang sarili mo tapos ibinintang mo sa akin ang lahat. Ngayong wala ka ng kahit ano. Naalala mo na ang anak na gusto mong ipatanggal ang makina na kamali ako. Alma, nakamali ako ng 1,000 beses. Ginayuma akong gabaeng yon. Kinumbinsi niya akong makipaghiwalay. Ibenta ang bahay. Wala akong alam sa aksidente ni Leo. Siya yon. Siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Maniwala ka sa akin. Ako ang ama niya. Sabihin mo sa pulisya na pabayaan na ako. Magsisimula ulit ako. Babawi ako sa inyong dalawa. Isang malakas na halahak ang pinakawalan ko. Isang mapait na tawa na umaling-aungaw sa malamig na lobby ng ospital. Ang mamasasamang tao. Kapag nasusukol, laking nahahanap ang masisisi. Sobrang duwak niya na hindi man lang niya kayang harapin ang sarili niyang nga krimen. Tumahimik ka, wala kang karapatang sabihin ang salitang ama. Sinasabi mong wala kang alam. Ipinapakita nga mga pagsusuri ang mataas na dosis ng pampatulog sa dugo ni Leo. Hinalo iyon sa juice. At pego ang aksidente. Ikaw ang bumili ng gamot sa black market online. Nahat ng kaibigan ko ang lahat ng usapan ninyo. Kayo ng babaeng yon ang nakplano kung paano siya patutulugin at ihuhulog mula sa ikalawang palapak. Gagamitin mo ang pagkamatay ng anak mo para makuha ang 15 milyong piso na insurance at tumakas. Hindi ka tao. Halimaw ka. Nang sandaling iyon, tumatakbong pumasok ang biyenan ko at ang kanyang tita mula sa pinto ng ospital. Narinig nilang lumipat pabalik ng Maynila si Alejandro kaya nakmamadali silang sumakay ng taxi. Nang makita si Alejandro na nakaluhod sa paanan ko, sumugot si Doña Teresita. Nakataas ang kamay na parang hahawakan ako sa damit para sigawan gaya ngang nakasanayan niya. Walang hiya ka, anong ginawa mo para lumuhod ang anak ko sayo? Tumayo ka. Alejandro kung gayaw ni Yang, pumirma sa annulment. Palayasin mo siya sayo ang bahay na yon. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Bibigyan ako ni Valerie ang opong lalaki. Daling mo siya hito. Ako mismo ang magpapalayas sa masamang inang yan. Tumayo ako ng mabilis. Kinuha ang folder na puno ang mga litrato at messages. At inihampas sa bakal na mesa sa harap niya. Buksan niyo ang mga mata niyo at tingnan niyo to. Tingnan ninyong mabuti kung ano ang apong lalaki na inaasam-asam ninyo. Ang paborito ninyong manugang ay may suot na pekang silikone na tiyan. Isa siyang profesional na scammer at may boyfriend na siga. Nakipagsapwatan siya sa pinakamamahal ninyong anak para lasunin si Leo. Palayasin ako sa bahay. At pagkatapos ay ninakaw niya lahat ng perangang anak ninyo at tumakas. Ang anak ninyo ay bawok 8 buwan na ang nakalipas. Hinding-hindi na siya makakaanak. Bumaksyak na ang karma sa pamiyang ito. Naintindihan niyo na ba tiningnan ni Doña Teresita ang malitrato ni Valerie na nakayakap sa siga na nangangalang Makmakbungo. Nakita niya ang medical certificate ni Pagiging Baug. At pagkatapos, ay tiningnan niya ang kaysa-isa niyang anak na humahagulgol at nakakawa sa sahig. Umatras siya ng ilang hakbang. Nanginig ang mga binti. At bumagsak sa sahig. Ibinuka niya ang bibig niya. Pero walang salitang lumabas ang pagmamalaki niya sa tagumpay ng anak niya. Ang pananabik niya sa apong lalaki para ipagmalaki sa mga kapitbahay. Lahat ay nadurok. Hinawakan niya ang dibdib niya. Nahihirapang huminga. Nanlalaki ang mga mata. Nakatingin kay Alejandro ng may matinding gulat at kawalan ng pag-asa. Ang 2 pulis na nakasibilyan na nanonood kanina pa ay lumapit. Inilabas nila ang kanilang badge at binasa ang warrant of arrest gamit ang matatak na boses. Alejandro, inaaresto ka namin sa kasong frustrated murder at insurance fraud. May karapatan kang manahimik. Sumama ka sa amin sa presinto. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Hindi. Hindi ko gustong patayin ang anak ko, siya ang may gawa, arestuhin niyo siya, niloko ako ni Lorna. Siya ang nanusyol sa akin. Mama,
Tulungan mo ako sabihin mo kay Alma na iurong ang kaso. Ayokong makulong. Mama, ang mga nakakabinging pagmamakawa ni Alejandro ay umalingongaw sa buong lobby ng ospital. Pero walang naawa sa kanya. Ang biyenan ko. Nakaupo sa sahig. Hinahampas ang kanyang dibdib. Umiiyak ng mapait. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging bulak. Sa pagpapapasok ngang ahas sa bahay niya. Nanawi sa pananakit sa kanyang apo at pagpapakulong sa kanyang anak. Humalukip-kip ako. Malamig na pinapanood abang isinuswot ang posas e medjay pulso ni Alejandro. Ang lalaking minsan ay naging mayabang sa harap ng pintong ICU. Tinatapak-tapakan ang buhay ng kanyang anak. Ngayon ay nakayuko. Kinakalatkat ang mga paa. Puno ang kahihiyan. Nagsalita na ang hustisya. At ang maruming palabas ang kanilang pamilya ay opisyal nang nagtapos. Sa masumunod na araw. Matapos sampahan ng kaso si Alejandro sa korte. Tuluyang winasak ng bagyo ang natitirang bakas ng taksil na pamilyang iyon. Nayanik ang media at ang publiko sa balita na ang isang direktor ng construction company ay nakipagsapwatan sa kanyang kabit para lasunin at ihulog ang 6 na taong gulang na anak mula sa balcony para makuha ang 15 milyong pisong life insurance. Bumuhos ang galit ng lipunan sa kanya. Agad nawalan ng kontrata ang kumpanya niya sa lahat ng partners. Binawi ngang investors ang pera nila. At sumugod ang mainutangan sa opisina nila. Salup ngang wala pang 1 linggo. Ang imperyo na laging ipinagmamalaki ni Alejandro ay nagdeklara ngang pagkalugi. Nagiwan ng malalaking utang na imposibleng mabayaran. Malawak ang lambat ng langit. At walang nakakatakas dito. Inakala ni Lorna at ng siganiyang, si Makmak na makatakas sila dala ang ninakaw na pera. Pero minaliit nila ang kapangyarihan ng pulisya. Pagaming ni Alejandro sa buong giplano. Agad naglabas ng warrant of arrest at na-freeze ang mga accounts. Nahuli sila sa airport habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Ang perang ninakaw nila mula sa account ni Alejandro ay na-freeze ng maaga para sa investigasyon at bilang pambayad sa danyos sa presinto. Hindi na mukhang disenteng babae si Lorna. Humahagulgol siya at isinisisi ang lahat kay Makmak at Alejandro. Pero ang maebidensya, message, transaction history, at ang mga salaysay ay nagdin sa kanila sa kasong estafa at pagiging kasabwat sa attempted murder. Para naman kay Doña Teresita. Tuluyan siyang pinabaksak niyang matinding gulat. Mula sa pagiging mapanlait na babae. Nalaking nang husga at nang mamalit sa manukhang. Naging isa siyang maputla at mukhang matandang anino. Napilitan silang ibenta ang bahay sa probinsya para bayaran ang mga agarang utang na ginawa ni Alejandro sa pangalan niya. Ang kaysa isang anak niya. Na inilagay niya sa pedestal. Ay nahaharap ngayon sa ilang dekada sa kulungan. Tinalikuran siyang makapitbahay. At pinutol ang sarili niyang mga kamag-anak ang ugnayan sa kanya dahil hindi nila matanggap ang isang taong nagtangkang pumatay sa sariling kadugo. Ngayon, nakatira na lang siya mag-isa sa isang napakalit na inupahang kwarto. May sakit. Walang tumutulong. At mapait na nagsisisi. Pero huli na ang lahat ng pagsisisi. Para sa akin. Lahat ng parusang natanggap nila ay hindi nakapagbigay ngang kaligayahang katumbas ng naranasan ko noong umaga ngang 5 araw sa intensive care unit. Nang araw na iyon, ang mga unang sinangang araw ay pumasok mula sa bintana ng ospital at nagbigay liwanag sa payat na mukha ni Leo. Nakaupo ako. Mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng anak ko na punong swero. Nagdarasal habang nakasupsop sa gilid ng kama. Biglang gumalaw ng bahagya ang nga daliri niya. Nagulat ako at inangat ang ulo ko. Nangini ang mahahaba niyang pilik mata. At dahan-dahang iminulat ang kanyang malinaw na mga mata. Tumingin siya sa akin. Medyo hilo, padahil sa gamot. Pero ang kanyang tuyong labi ay mahinang bumikas na isang salita. Mama. Mama. Masakit ang ulo ko. Yakapin mo ko. Parang sasabog ang puso ko. Niyakap ko siya habang humahagulgol hanggang sa mabasa ang napisngi niya. Ang iyak ko ay hindi na dahil sa inis o kawalan ng pag-asa. Kundi iyak ng isang ina na inagaw mula sa kamatayan ang buhay ng kanyang anak.
Tumakbong pumasok si Dr. Mendoza at ang mga nurse. Bumuntong hininga sila sa ginhawa at ibinalita sa akin na napakaganda ng reaksyon ng utak ni Leo. Nalakpasan na niya ng tuluyan ang panganib. At hindi, siya, makakaroon ng malalang pinsala sa utak kung magre-rehab siya. Nang sandaling iyon, alam kong muling isinilang ang anak ko at ako, 3 buwan pagkatapos ang bagyong iyon. 80% nang nakabawi ang kalusugan ni Leo. Nakakatakbo at nakakatawa na siya. Kahit minsan ay medyo ika-ika pa siya. Ang pagdinig sa kaso laban kay Alejandro at sa mga kasapwat, niya ay ginanap sa ilalim ng matamang pagbabantay ng publiko. Sa harap ng huwes, isang payat at nanginginig na Alejandro ang tumanggap ng sentensyang 18 taon sa kulungan dahil sa kanyang karumal-dumal na ginawa. Nakatanggap din sina Lorna at Makmak ng mabibigat na sentensya dahil sa kanilang kasakiman at kalupitan. Naglabas din ang GUE, NG de Ziyong, pabor sa annulment ko. Nakuha ko ang buong kustodiya ni Leo. At tinanggalan si Alejandro ang karapatan bilang ama habang buhay. Ang bahay sa Ayala Alabang na conjugal property at napatunayan kong may ambag ako, ay ibinigay sa akin para masiguro ang kinabukasan ng anak ko, ng araw na iyon. Nakatayo sa harap ng pinto ng korte sa Makati. Sa ilalim ng asul at walang ulap na langit. Hinawakan ko ang kamay ni Leo at bumaba sa hagdan. Iniwan ko na ang lahat ng pait, kahihiyan, at sakit ng isang wasak na kasal. Naalala ko ang laging sinasabing ng nanay ko. Para sa isang babae, ang kasal ay parang sugal. Kahit gaano ka pakatalino kaganda. Ang mahalaga ay swerte. Naniwala ako sa kasabihang iyon nun. Isinumpa ko ang tadhana ko dahil nakatakpo ako ang napakalupit na tao. Pero ngayon, naintindihan ko na hindi kusa ang swerte. Kapag itinulak ka sa hangganan ng pagtataksil at kasamaan, ang pagiging malinaw ang isip, ang tapang, at ang insting na protektahan ni isang ina ang pinakamatulis na sandata para baliktarin ang laro. Sa buhay na ito, hindi nakakalimot ang karma sa kahit na sino. Ang mga gumagamit ng kalupitan at panlilinlang para tapakan ang mga taong kasama nila mula simula. At nakpaplanong kitlin ang buhay ngang sarili nilang dugo. Sa huli ay, masusunok din, sa, apoy, ne sarili nilang, ambisyon. Tinawit namin ng anak ko ang pinakamadilim na gabi para salubungin ngayon ang liwanag ng araw ng malaya. Ibinenta ko ang malaking bahay para bumili ng isang komportableng tsondo sa Pasig, kung saan walang matitirang malungkot na alaala. Nagbuka siya kung maliit na negosyo, araf-araf. Hinahatid ko si Leo sa eskwelahan at nilulutuan ko kami ng pakain. Maaring bigyan tayo ngang buhay nga nakamamatay na suntok. Pero hanggat hindi tayo sumusuko, pagkatapos ng bagyo, laging sisikat ang araw. Nakaupo sa bago naming bahay. Sa isang hapon kung kailan pinipinturahan ang araw ang kulay ginto ang balcony. Pinapanot ko si Leo na seryosong nagdodrawing malapit sa bintana. Ang tunong na lapis ay humahalo sa hangin na nakpapagalaw sa mga bulaklak. Lumilihang isang kakaiba at nakakapanatag na katahimikan. Kailan ko ba huling naramdaman ang ganitong totoong kapayapaan, isang kapayapaang hindi nangangailangan na magtago ako? Na hindi pumipilit sa akin, na dumepende sa mood ng iba. At walang mga bangungot tungkol sa tunongang heart monitor sa gabi, habang pinapanot kong lumalaki ang anak ko. Minsan napapaisip ako. Paano kung hindi ko pinanatiling malamig ang isip ko ng araw na iyon? Kung pinili kong magtiis ng bulak at naniwala sa ugnayan ng dugo. Nasaan na kaya kami ngayon? Siguro nawala na kami. Naging mga malamig na numero sa isang police report ng aksidente. Hinahayaan ang mga masasama na mabuhay, nang masaya sa ibabaw ng aming mga bangkay. Ang malagim na trahediyang ito ay parang baha. Tinangay nito ang lahat ng pinapahalagahan ko. Pero inilantad din nito ang bulok na pundasyon ng kasal na labis kong ipinagmamalaki. Lagi akong naging tradisyonal na babae na naniniwalang ang pagpaparaya ay magdadala ng kapayapaan. Naniwala ako na sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong sarili ko sa asawa at anak ko. Sa pagiging masunurin at maingat, magiging ligtas ang tahanan ko habang buhay. Nagkamali ako, masakit ang naging pagkakamali ko nang kalimutan ko na ang kabutihan. Kapag inilagay sa maling lugar,
ay nagiging pain para sa mga malulupit. Naintindihan ko na ang magandang bahay na iyon ay isa lamang mamahaling hawla na kusang lukong pinasukan. Namuntik nang kumitil sa buhay ng taong pinakamamahal ko. Ang pagising na ito ay huli na at puno ng peklat. Pero iniligtas nito ang buhay ko. Binago ako nito mula sa isang grupok, nadamunay na hampas enehe hangin. Tungo sa isang matibay na puno. Handang protektahan ang anak mula sa anumang bagyo. Sa lahat ng kababayhan at mga ina na nakikinig sa aking kwento na puno ng dugo at luha. May nakuha akong mahalagang aral na gusto kong iparating. Ang pag-asawa ay maaaring maging sugal. Pero hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay na iligtas tayo ng swerte at kabutihan ng iba. Huwag na huwag kang maging anino sa loob ng sarili mong bahay. Huwag mong hayaang tanggalin ng pagmamahal mo sa isang lalaki ang karapatan mong maging malinaw ang isip. Magtanong. At protektahan ang dignidad at ari-arian mo. Kung ang taong naglalakat sa tabi mo ay handang itulak ka sa bangin para iligtas ang sarili niya. Dapat ikaw ang unang marunong lumangoy at kumuhang timon. Ang pagsasakripisyo ay dakila. Pero ang magsakripisyo para sa taong hindi karapat-dapat ay isang katangahan. Magmahal ka gamit ang nagalap na puso. Pero tingnan mo ang buhay, gamit ang malamig na isip. Kahit anong sitwasyon. Laking makiwan, ang exit plan. Mautago ng mga ebidensya. Resibo. At katotohanan. Dahil minsan iyon ang huli nating sandata para makuha ang hustisya. Kapag nililingon ko ang paglalakbay ng inang iyon na bumagsak sa pinto ng emergency room. Hanggang sa naging malamig na babay, sa harap ng korte habang pinapanot na posasan ang taksil. Pakiramdam ko ay nakapamuhay na akong dalawang buhay. Ang katatagan ay hindi basta-basta sumusulpot. Pinapanday ito sa kailaliman ng sakit at pagtataksil. Kapag nakita mong tinatapakan ang sarili mong anak. Kapag nakita mong ang taong katabi mo sa pagtulog, ay isang demonyo. Maintindihan mong walang mas nakakatakot kaysa sa mawalan ng anak. At ang takot ding iyon ang nagiging hindi mapipigilang lakas para lumaban. May karma sa mundong ito. Maring matakal. Pero hindi ito nakakalimot sa kahit kanino. Kung sino ang naktanim ng hangin. Aning bagyo, ang magumagamit ng kasinungalingan para maging masaya, ay nagtatayo ng kastilyong buhangin na guguho kapag lumabas ang katotohanan sa liwanag. Huwag mong sisihin ang Diyos sa pagiging hindi patas. Maniwala ka na bawat dagok na ibinibigay ngayong buhay ay isang pagkakataon para alisin ang iyong pagiging inosente at maging mas malakas at hindi matitinag. Lumipat ng pahina ang buhay ko. Wala nang mapekangkinang. Pero puno na ito ang totoong tawanan. Salamat sa dedikadong doktor na iyon. Salamat sa tapat kong kaibigan na sinamahan ako sa dilim. At higit sa lahat. Salamat sa sarili ko dahil hindi ako sumuko. Gabi na. Ang ilaw sa maliit na kondo ay mainit at nakakapanata. Tapos na si Leo sa kanyang drawing. Kaming dalawa iyon. Magkahawa kami sa isang bukit ng mga bulaklak. Ang ngiti niya ay kasing liwanag ng araw sa umaga. Yinakap ko ang anak ko. Nilalanghap ang amoy ng kapayapaan. At nararamdaman kong tuluyan ng gumaling ang puso ko. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig hanggang sa dulo.